So mauna na ako umuwi sa mga to. Pauwi na ako. Katapos na ng tambay namin dito sa Brusam na with Retro Boys Laguna, no? So ayan yung mga boys. Bye bye. What is up mga Binatik? Sana masarap ulam niya, magandang buhay sa lahat. So kung pinapanood mo to, continuation lang to ng vlog ko, pero another video na naman to at another topic na pag-uusapan. So Miko, our CR152 is already 12 months old na and going to 13 months old. So di ba meron akong video na about sa 5 months of using Keyway CR152. Now this video includes my impression about 1 year of using Keyway CR152. Though hindi ko alam kung ma-justify ko siya, pero yeah, 1 year na to kasi wala namang pahinga tong motor na to since nung na-aksidente ako, kasi ginagamit pa din naman nila JC and kahit sino sa grupo ng Retro Boys Laguna. Pinagpapasapasahan nilang gamitin to para hindi ma-stuck yung makina. So ang odometer nito is 11,127 kilometers. Okay na okay pa din siya. So simulan ulit natin sa pros and cons ng Keyway CR152. So sa pros muna tayo. Sa pros ng CR1, sa pros na si ano yun ya, si Panda Motovlog yun yan, shoutout Kapanda. So simulan natin sa pros ng Keyway CR152. Napaka-smooth pa rin ang makina, napaka-pogi pa din talaga. Pangatlo, ang Keyway CR152 ay sadyang matipid sa gasolina. Sa isang taon na nasa akin tong motor na to, hindi ako binigyan ng problema about sa makina. Mga tagas, wala akong naging problema. Ano to personal kong gamit to hindi ko alam sa mga ibang unit, pero para sa akin at sa personal review ko, okay na okay siya. Hindi nagkaroon ng mga leaks or mga oil leaks na nangyayari sa ibang unit. Tapos sa pro, tapos dagdag ko yung yung power. Yung power ng Keyway CR152, talagang power wise napakalakas na itong motor na to. Matulin, malakas, hindi kayo papahiya sa akyatan. Sobrang reliable. So madami pang pros Dagdag nyo na lang sa comment section kung ano yung mga tingin yung pros ng Keyway CR152. So balik tayo doon, sa cons naman tayo. Pagdating naman sa cons ng Keyway CR152, kalawangin. Yun, kalawangin si CR152. Sa isang taon na nasa akin tong motor na to, madami na akong nahuling kalawang sa mga chassis niya, sa mga tornilyo. Pangalawa, walang kasukat sa ibang motor yung knuckle bearing or yung tinatawag din natin minsan na ball race. Pero hindi na siya ganun kalaking problema kasi meron tayong tropa na si Fear Not James, si Classic Pinas, which is nagpa-fabricate sila ng fit na fit, as in 100% fitment para sa Keyway CR152 na ball race or yung sa bearing sa leeg ng motor. Ano pa bang mga cons na ito? Isa pang cons ng Keyway CR152 para sa akin is yung headlight lens. Headlight lens naninilaw. Yung stock naninilaw yung stock headlight lens nya. Tapos yung mga bumbilya nya sa taillight, ayun, yung sa taillight lalo nang mabilis mapunde. Pero palitan nyo lang, mura lang naman yan. Isa ko pang cons sa CR152 yun nga yung stock handlebar nya. Pero tayo kasi nakapalit na tayo ng mid-rise handlebar from Royal Enfield Classic 500. Napalitan na natin to kasi yung stock handlebar nya nakakangalay. Yeah, nasa wrist lalo, sobrang nakakangalay sa wrist yung stock handlebar nya. Pero lahat ng cons na binanggit ko kay CR152 is sobrang minimal. Yun yung mga tipo ng cons na kahit sa mga Japanese brand na motor makikita mo din naman siya.
And lahat yon nagagawa ng paraan sa murang halaga. Hindi siya yung sobrang magiging problematic ka sa motor mo. Hindi siya ganun eh. Sobrang minimal lang ng mga cons na pwede mong makita dito sa CR152. Kaya overall, 1 year of using CR152, sobrang sulit. And Keyway, baka naman, joke lang. Keyway, it's a very big thumbs up sa paggawa niya ng motor na to. Sobrang ganda ng makina, sobrang ganda ng forma, sobrang ganda ng quality, yung tibay. Kasi hindi naman lahat naghahabol ng looks, hindi lahat naghahabol ng bilis, hindi lahat naghahabol ng lakas. Yung iba talaga gusto ng pangmatagalang service, tsaka syempre fuel efficiency. So ayun lang, that's all for this video. Maraming salamat. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben signing out. Peace.